Appeal has ordered the freezing of the suspended Bamban mayor's bank accounts and personal assets. This came after the Anti-Money Laundering Council, or AMLAC, filed a petition against Go and two other individuals allegedly involved in POGO activities. The freeze order covered 90 bank accounts in 14 financial institutions, several real estate properties, and high-value personal properties, including a helicopter. AMLAC said the freeze order aims to prevent the dissipation of assets while investigations and legal proceedings continue. Now, to tell us, so yan nga, no, lumabas yan kagabi itong Court of Appeals sa decision na sinasabi nga nila na i-freeze itong assets ni Mayor o suspended Mayor Alice to prevent the dissipation of assets kasi baka mag-liquidate siya or yun ang sabi nila. Yun sa AMLAC. Pero if I'm not mistaken, parang alam ko merong basehan, although this is parang lalo na public official siya, dapat may transparency, etc. No? So ito, linawin na lang natin. Linawin natin yun. To tell us more about this, we have Attorney Stephen David on the line. Good morning. Ang lawyer po ni suspended Mayor Alice Go. Good morning, Attorney. Thank you for joining us. Good morning, Boss Diego and Ma'am Angela. Yes, Attorney, first and foremost, of course, we'd like to get your reaction po on the Court of Appeals decision on freezing the suspended mayor's assets po. Well, ganun ginagawa naman talaga ng AMLA yan na mag-file sila ng mga court para nga yung asset EPO. So, actually, hindi naman kami na-surpresa dyan. Kaya lang, wala pa akong comment dyan. Ngayon ko lang umaga nalaman na file na yan sa court. So, in the absence po, kung hindi po nyo na masyado nakita, no, ano po ang plan nyo after this order? Siyempre, pagka nakita natin yan, bubusisiin natin ng isa't isa yung mga properties na yan kung pa dapat talaga yan ng freeze order. Kasi baka naman hindi na sa kanya yan, di ba? Kasi kagaan sa Senate hearing, kagaya ng helicopter, 2019 pa niya yung naibenta. Yung ibang mga ari-ari, matagal na naibenta. Kawawa naman yung mga bumili. So mas maganda, mabusisi natin yan. Attorney, can you educate us po on the legality of this court order in terms of publishing this? Ayun ang talaga mali. Kasi una-una, ang AMLA is subject pa rin sa provision ng Data Privacy Act. Yung mga ganyan, mga sensitive informations, hindi yan dapat dinidivulge sa public. Kasi masyadong controversial sa isang tao na alam ng buong mundo yung asset nila. Nila yan eh. So kaya meron tayong batas. Kung man, ilalabas yan, dapat hindi sa public at dapat may guidelines yan ng korte. May mga order. Hindi yung basta-basta mo na lang ilalabas yan. Anong purpose mo doon? Para saan yun? Pwede kang makasuhan doon ng breach ng I'm sorry, Attorney, nawala po kayo. Pwede pong kasuhan ng breach of? Pwede breach of privacy act, of the Privacy Act ng isang tao. Kung maglalabas ka ng mga sensitive information sa kanya, under the Data Privacy Act, pwede makasuhan criminal at civil. Kaya dapat yung mga kaibigan natin sa pagdidivulge ng mga ganyang information. Hindi porke public official ka, pwede mo nang kahit na government ka, kahit na private ka, may limitations yan. Dapat sumunod tayo. So, lilawin ko lang po, no? So, even if it public official po, lalo nga po ito si Mayor Bamban, na government official po siya, hindi po siya exempted po sa ganon? I mean, para po for transparency ng ito po, ng mga dokumento? Hindi siya exempted sa ganon kasi may karapatan pa rin ikaw kahit government official ka. May karapatan ka pa rin sa iyong private life. Hindi porke taga-gobyerno ka, pwede nang halongkatin ng lahat ng tao yung assets mo. Paano kung may mag-isip sa'yo na hindi maganda? Kung halimbawa sabihin mo lahat ng government official, gusto kong makita yung yung assets niyo para ano. Kailangan merong legitimate purpose. Kailangan meron kang court order. Meron kang legal reason. Bakit mo ginagawa yon? Bilang government, diba? Dapat may gano'n. Hindi yung basta mo na lang nananahimik yung tao tapos ipapublish mo sa headline news yung assets ng isang tao.
Saka yan, hindi lang naman si Mayor ang inaan nila, pati yung mga private persons na kasama niya, di ba? So, having said that, as a remedy nga po, sabi nyo kanina, magpa-file po kayo ng motion once makita nyo na po itong dokumento na ito. But aside from that, what else, ano pa po ang mga dapat po ninyong gawin? Ano mga po, susunod nyo pong hakbang? Well, siyempre magkakaroon ng sagutan sa Court of Appeals. Magkakahiring, haharapin natin lahat yung mga ebidensya nila na binabato laban kay Mayor Alice. Yan naman ang trabaho. Rule of law. Taking this opportunity na rin po, attorney, no, to ask you regarding ito pong supposedly itong Senate po mag-order po ng arrest order kay Bamban na Mayor Alice Go dahil po sa hindi niya sipot po sa hearing. Well, ina-expect natin yan kasi nga hindi mo sinunod. Meron silang ganyang authority. So, although ako naman as a lawyer, umakyat tayo sa Supreme Court para nga yung propriety o yung need niya, effectiveness niya na maging resource person. Kasi, Boss Diego, Ma'am Angela, hindi naman siya accused, di ba? Resource person. So, kaya siya nire-required magsalita. Yes. Ay, kita para magsalita. Ang problema, pinaila siya ng mga kaso. So, ano nga yan ang pwede niya sabihin na hindi siya ma-incriminate? Kaya under the Constitution, protektado siya dapat ng right against self-incrimination. So, hindi na siya, kung ako yung Senate, hindi ko na siya i-require mag-appear kasi hindi na siya effective. Yeah. Diba? Pero, oo. Right against self-incrimination, wala ka na makukuha sa kanya. Oo. Attorney, paano po pag wala pa pong sagot ang Korte Suprema doon po sa inyong final na TRO, if I'm not mistaken, dito po sa summon sa kanya ng Senate, tapos dumating na po yung araw ng hearing, will you advise your client to attend? Oo naman, lagi ko naman siyang ina-advise na mag-abide by the rule of law, no? Yung kaya lang ang problema kasi yung emotional condition. Parang hindi niya kaya, hindi masasaklap nararamdaman yung pakiramdam niya sa hindi naman may stress sa ganyan klase pinaharap, di ba? Sinong taong hindi may stress sa ganyan? Alright. Hindi kasi gusto ko lang kamustahin din si bago natin pakawalan si attorney. Kamustahin po namin si Mayor Go. Kailan niyo po siya huling nakausap? 2 days ago, nagkausap kami, pero traumatized siya eh. Lagi nga siya umiiyak. Tsaka, hindi talaga maganda yung physical condition niya dahil niya sa mga stress na pinagsisigawan ka ba naman sa Senate at sina-cyberbully ka, nila-libel ka, pastor ka, binubulat-lat na ng private life mo. Sino naman tao ang hindi matutraumatize sa ganyan? All right. With that, thank you very much, Attorney Stephen David, for joining us this morning on Brunch. Maraming salamat po. Thank you. Okay, Boss Diego and Ma'am Angela. Thank you. That was Attorney David. Attorney Stephen David. Legal counsel of suspended Mayor Alice Go. Oo. So wala pa sa kanyang kamay yung dokumento ng desisyon ng Court of Appeals. But of course, ano naman din talaga ang dapat gawin nila, 'di ba? Mag-file ng motion, That's right. etc. Okay. Sige, at mahaba-haba pa tong Correct. usapin na to tungkol dito kay Alice Go.